Mga dope na women. Kung wala ka yan, pwede mo naman. Gising na gising kayo ah. Okay. Magandang gabi, Delpan. Pasensyahan nyo na. Medyo namamaus na kami At okay yun Tay, thank you Thank you very much. Thank you. Ay, thank you dala mo na to kay Boss Toyo. Pato na. Anyway, muli magandang gabi sa inyong lahat. Kumain na ba kayo? Taas na kamay na hindi pa kumakain. Okay lang yan, kaya nyo pa yan. Nilipas dito. Maraming salamat sa inyong oras. At nandito kayo, sumasakit na ang inyong mga pinti, ang mga litid. Pero maraming salamat sa inyo. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag naman kayo dahil hindi namin sasayangin ang gabi ninyo para makapakinig lang ng mga panira. Wala kayo maririnig dito ng mga panira. Chill lang tayo, chill lang. Good vibes lang, good vibes. Basta tayo, real talk lang, real talk. Yeah. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Bagamat painit ang panahon. Grabe. At ganun din kainit ang kampanya. Pati mga kalaban ko, mainit na rin sa akin. Araw-araw na akong pinupulutan. Ako ang almusal nila. Tanghalian, hapunan, araw-araw, ako na lang ang topic nila. Bakit kaya hindi tungkol sa inyo ang topic? Bakit? Bakit hindi pag-usapan ay yung mga bagay na ginawa o mga bagay na gagawin para sa mamamayan? Bakit kailangan mong hilain ang paa ng iba para ikaw ay umangat? Nakakalungkot isipin. Alam naman ng taong bayan, pag maghahalalan ang mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapitbahay, kaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, pati-pati na. Yung magkapitbahay, tama ba? Kaya ayaw ko kayo makipag-away. Huwag na kayong, alam ko, marami sa inyo nagmamahal sa akin. Minsan, gusto nyo na silang sagutin sa Facebook at awayin. O ako na mismo nagsasabi sa inyo, huwag nyo silang papatulan. Unang-una, wala namang boto sa Facebook. Ang boto nasa tao. Tama ba? Ang boto nasa puso't isipan ninyo.
O yun ang importante. O papapanatagin nyo ang inyong kalooban at patibayin dahil malapit na ang araw ng pag-uukom. Nalulungkot lang ako sapagkat ngayon lang ako naka-experience, lalo na tayo sa Tondo, na ang utang na loob pala ay sinisingil. Ako daw ay walang utang na loob, sabi ng ate ko. Ngayon, mga batang Delpan, batang Tahimik, batang Almario, mga taga Saragosa, sa akin nyo na marinig. Ano ang paniwala ko? Ang paniwala ko, bilang isang Pilipino, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Walang katapusang bayaran. Habang ganun. Kaya lamang, ito'y binabayaran ng kusa. Tama ba? Pero magkaganon pa man, pagbigyan natin yung kwento nila, pagkatapos nilang manira, bibigyan kayo ng 1,000 at 5 kilong bigas. Dami nakaka-relate, ha? Okay lang yun. Total, inimbitahan kayo sa tutuban. Oh, binigay sa inyo ng kusa. Hindi nyo naman hiningi. Tanggapin nyo. Sayang din yun. Pero mo, may 5 kilo ka pang bigas. May ulam ka na, may kanin ka pa. Sol. Kaya lang alam ko, nagdurugo ang tenga nyo. Kasi may sumisigaw doon na babae. Dami nakaka-relate, ha? Pero hindi yon. O sige, tingnan nga natin, mga nanay at tatay ko, kayo ang humusga. Ako po, sa akin nyo na marinig, ako po ay may utang na loob kay Danny Lacuna. Alam nyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan tinago o ipinagkaila. In fact, bilang ganti sa utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko ang kanyang mga anak for almost 20 years. Yes, for almost 20 years. 2 dekada. Kayo po ang humusga. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Natulungan ba natin? Tanong nyo sa mga chairman nyo. Lalo na yung chairman nyo, pinipilit kayong mapunta sa kabila. May GO yun. Meron ba kayong form? Wala kayong form? Mahina pala kayo. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa, Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangapat, asawa ni ate, head ng Manila Health Department. Sino nag-appoint? Ang inyong lingkod. Nakaupo? Yan ang una kong tatanggalin pag ako nakabalik sa City Hall. Yorme, bakit mo naman tatanggalin? Dahil ba galit ka sa kanila? Hindi. Nay, tay,
Yan ang may kasalanan, mga batang Maynila. Mga batang Maynila, yan ang may kasalanan sa hinanakit ng mga nanay at tatay nyo at mga lolo't lola nyo. Saan ka nakakita? Health center, kailangan naka-online schedule ka pa. Saan ka nakakita? May ospital pero walang gamot. Tama ba? Online. Wow! Sosyal! Paano pag hindi ka marunong mag-online? Paalam na aking ina. Tama ba? Kung hindi ko pa pinansin, hindi pa tatanggalin. Pero 2 years, hirap na hirap yung mga matatanda natin. Kung saan, kailangan pa silang schedule sa online para lang makapagpa-check up sa health center. Dapat, sabihin nyo rin sa sakit, pwede ba schedule ka rin? Panglima, si ate, nakaupo? Upo. Ilan sila? 5. Happy? O, hindi masaya ako. Masaya ako. Bakit? In my own little way, at sa tulong natin lahat, napagtagumpayan ng mga anak ni Boss Danny yung hindi niya napagtagumpayan. Ngayon, ang tanong, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang mag-huhusga niyan. Tama ba? Nagagalit? Galit. Kala ko mapapatid yung ligid eh. O tanong, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko, opo. Bakit? Pilipino ko eh. Ganon talaga tayo yung mga Pilipino. Kahit na tayo sinisingil, sige lang. Kasi ganon talaga yung ugali natin. Bakit ko naman kailangan baguhin ang sarili ko at pagkatao ko? Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din ako sa kanilalagyan ko ngayon. Lalo na kayo mga taga-Tondo. Ganyan-ganyan nyo ako binoto bilang kusihan. Tama ba? Mukha pa akong totolo-tolongges nun. Oh, pero pogi. Kagawan. Oh, shoutout nga pala sa mga batang almaryo. Oh, malamig pa high school nyo? O ngayon, bakit sila nagagalit? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Nandiyan na nga sila lati. Tanong nyo, Nay, Tay, ito I challenge them. Maghanap kayo ng kahit isang dumagoso lang sa City Hall. Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, isinantabi ko mga anak ko, inuna ko mga anak niya. Ngayon nagagalit sila. Kasalanan naman ba na dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Huwag niyo masyadong lakasan. Baka masigawan din kayo. Wala nga dadalan! Napanood nyo? Napanood ko rin. Nagulat ako eh. Parang hindi doktor eh. Nagagalit. Kung sila ay nagbote sa kanilang tungkulin at responsibilidad sa taong bayan, kahit hindi na sila makita ng taong bayan, iboboto sila ulit ng taong bayan. Tama ba? Nagkadalaitin. Anong sinasabi nila?
Si Yorme, maraming iniwang... Narinig niyo? Sinabi ba nila yun? Narinig ko rin eh. O sige, tingnan natin. Magre-real talk lang tayo, real talk lang tayo. Joyce parang mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. O, taas ang kamay ng may anak dito. May anak kayo. May anak kayo. Real talk. Real talk. Kapag walang makakain ng anak ninyo, gagawa niyo ng paraan? Uy. Hindi nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? Gagawin nyo ang lahat? O, yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, mga lolo't lola ko, nung binoto ninyo ako na mayor noong 2019, wala kayong narinig kahit isang beses na reklamo sa akin na walang iniwang pera yung sinundan ko. Wala. Anong ginawa ko? Pumoto na kayo ng mayor eh. E di cargo ko na lahat ng responsibilidad nun. Tama, mali? Wala kayo nakitang sinisikot, tinuro kong daliri ko sa iba. Ang una kong ginawa, nilinis ko Maynila. Dinisiplina ko Maynila. In fact, yung nangyayari sa Maynila became national policy ng DILG. Tapos lahat ang Tolonges, yan si Junior Ribay, lahat ang Tolonges dito sa Maynila, kinakalawit namin. Umaangat na tayo, papalipad na tayo, bigla tayo nabangga. Boom! Panis. Nagkaroon ng pandemya. Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama, mali? Pero kayo na mga naparito, kayo na mga nangabuhay, kayo ay testigong buhay dahil yung iba kong testigo patay na. Eh nagka-COVID eh. Pero tayong lahat dito, matangos ang ilong natin masasabi, noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Tama, mali? Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama, mali? Mayaman, middle class, mahirap, per family, not household. Dahil sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya, kaya 2 o 3 food box sila. Tama, mali? Nakain nyo? Natanggap nyo? Naramdaman nyo? Yan ang kwento. Bigyan natin ng kwenta. Bigyan natin ng kwenta ang kwento. 700,000 families times 1,000. No, magka? Patay. Dami zero. Hoy, mga batang almaryo, magaling tayo sa mathematics. 700 milyong piso. Malaki pera? Malaki? Malaki. Times 8. 8 times 7. 5.6 billion. Malaki? Malaki talaga. O, nasaan ang 5.6 natin? Chinitsa, niluwa. Wala na. Gone with the wind. Pero ang tanong,
Nakain natin? Natikman natin? Naramdaman natin may gobyerno tayong masasandalan? Talaga? Pagkain pa lang yan. Hindi ko pa binabanggit yung 1,000 na kakap. Naalala nyo, namigay tayo ng tigwa 1,000 per family. Oh. Plus 700 million. 6.3 billion piso. Nay, tay, taas ang kamay na nag-aaral ang anak dito sa public school. Nag-aaral ang mga anak nyo? Oh, nay, tay, noong pandemya, anong sinabi ni Secretary Liling Briones? Secretary of Education, ano sabi niya? We will cancel face-to-face classes. Tama mali? Takot na takot yung tatay. Takot na takot yung nanay. Bakit? Wala na nga trabaho. Wala na nga machicha. Bibili pa ng tablet. Tama mali? Pero hindi. 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 Bakit? Dahil lahat ng estudyante sa Maynila, 110,000 na tablet pinamigay ng gobyerno ng syudad ng Maynila. Nagamit nyo? Talaga? Hindi lang tablet, pati internet. Tama ba? Si teacher, 10,300 teacher, 11,000 laptop ang binili natin. Si teacher, may laptop na, may internet pa. Si estudyante, may tablet na, may internet pa. Nakaraos ang pag-aaral ng ating mga anak noong pandemya. Tama mali? No, magka 1 bilyong piso yung gamit. Yung internet, 300 million pesos. 6.3 plus 1.3, 7 point, ang 5. Sumbok kita sa teacher mo. 7.6 billion piso. Nay, tay, wala pa dyan. Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir. Dang-dang libong halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 na taga Maynila. Nay, tay, wala pa dyan yung AstraZeneca. Nay, tay, wala pa dyan. Noong pandemya, para tayo naging adik, tamang hinala tayo. May umuubo lang. May COVID. Tama mali? Namaga ang ilong natin. Bakit? Ang testing sa Maynila, 1-2. 1-2 sawa. Dut-dut dito, dut-dut doon. Tanong, may gastos pang taong bayan? City of Manila. Nay, tay, habang tayo kinakaharap ang pandemya, tinatayo at natayo at natapos Condominium 1, Condominium 2, Pinondominium 1. Ayan lang sa Codley makikita nyo pa. Yung Condominium 1, nila Bobby Hernani yung makikita yun. Pasig Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, all 20-story fully air-conditioned, 20-story, 15-story housing. Bakit ko paborito ang housing? Bakit? Mahirap maging squatter, mahirap mangupahan. Ilang beses kami napalayas dito sa Delpan, diyan sa tahimik, sa Maisan. Nung wala na kami pambayad ng upa, tapong kami sa Mariapayo. Pagdating sa Mariapayo, nung wala na kaming pambayad ng upa, tinapong kami sa Sandico, Tagumpay. Nung wala na kaming pampaupa, tinapong kami sa Katitingan, Tuason. Nung wala na kaming pampaupa, tinapong kami sa Santo Niño, Moriones. Nung wala na kaming paupa, nakakita nanay ko ng lupain. Naging gardener ang nanay ko. Nanay ko nagtanim ng talbos ng kamote sa Arten. Maya-maya, nilagyan ng papa. Yung papag, nilagyan ng bubong. Matapos ang sinlanggo, yung bubong nilagyan ng dingding. Yung dingding nilagyan ng pintuan. Talbos ng kamote tinanim, bahay ang tumubo.
Yan sa Mabuhay Street. Tama ba? Oo. Ako, pagmulat ng mata ko, parola na nakita ko. Kaya nga ako dito nag-aral sa Tulungan Center eh. Oh, shout out sa mga nakaka-relate ng Tulungan Center to nung araw. O yan. Yan ang mga antigong taga Delpan. Dito ka mag-aaral muna bago ka mapupunta sa Almario. Tama mali? O, Nay, Tay. Paseco Hospital. 3 years nang tapos bago ko umalis. 3 years na akong wala. Sarado pa rin. Ngayon, mapagtanong po ninyo, hindi po ako doktor. Sila ay doktor. Nay, Tay, 10 story, fully air condition, bagong ospital ng Maynila. Na may MRI machine, na may CT scan machine. Ang tanong, bakit hindi nagagamit ng tao ang mga makinang ito? Ang sagot, hindi ko alam, hindi naman ako mayor eh. Pero nandiyan ba yan? Bago ba yan? Magkano yan? 1 milyon? Hindi. 10 milyon? Hindi. By the hundreds of millions of pesos. Daang-daang milyon ang halaga niyan. Bakit? Mahalaga ba yan sa isang may sakit? Opo. Lalo na ang pobre. Biri mo, may sakit kang nararamdaman, hindi mo pa alam kung ano, idadiagnose ka pa lang, mamamatay ka na. Dahil ang presyo ng CT scan, 7,000. MRI, 15,000. 30,000. Ano sasabihin ng nanay? Okay lang ako, Dok, huwag ka mag-alala, ikakain ko na lang. Kaya ano nakukuha ng masakit na mahirap? Himaspirin. Himaspirin. Gagaling ka rin. Gagaling. Yakapsul. Tama nga rin. O, Nay, Tay. Yan. Ito naman. 10-story, fully air condition, Albert Elementary School. 10-story, fully air condition, Manila Science High School. 10-story, Magsaysay High School. Bago ko umalis, 5th floor na. Nakalis na akong 3 taon, 5th floor pa rin. Tingnan po ninyo sa Espanya. Pangapat, 10-story, fully air condition, public school, Rosauro Almario Elementary School. Eh bakit ko ginawa? May nagsabing babae, kulay puti ang buhok. Sobra-sobra daw yung ginawa ko. Masyado daw maluho. Ha? Anong klaseng pananaw yun? Pagkapakinabangan ng tao, may magawa lang. Kaya ko yan ginawang ganyan. Kaya ko yan sinobra-sobrahan. Bakit? Dahil ako'y produkto ng pampublikong paralan. Si Joaquin, maswerte. Bakit? Pinalad na tatay niya. Siya nag-aral sa private school. Maganda ba yung school niya? Sobrang ganda. Xavier School. Wow! Swerte. Tama mali? Ngayon, masama naman bang isipin ko na yun natikman ng anak ko, matikman din ng mga anak ninyo? Masama ba yun? Nagre-reklamo nga sa akin yung mga nanay ngayon. Wala daw akong binigay ng jacket. Mga bata, maganda ba eskwela nyo? Balita ko, maaga daw kayo pumasok ngayon. Mas malamig sa school kaysa sa bahay. Oh, Nay, Tay. St. Luke's, sarado. Wala ng COVID bed capacity. Mary Johnson, sarado. Wala ng COVID bed capacity. UST, Chinese General, lahat ng private hospital noong pandemya, wala ng COVID capacity. Pero chill-chill lang ang Maynila dahil meron tayong COVID-filled hospital sa Luneta. No magka 300 million pesos.
Kanino pera? Kay Yorme? Hindi. Pera ng taong bayan. Ang pinagtataka ko dito sa mga kasama ko dati, noong isang buwan, nag-cutting ribbon sila ng Pedro Hill Residence at San Sebastian Residence. Nagnyangga-nyangga doon. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa. Wow! O sige, kayo may gawa kasi kayo ang inabutan. Pero yung pinapagawa doon, inutang ko, kasalanan ko. Uy. Puro na lang sila, utang, utang, utang. Utang ina yan. Mga bata ha, ang sinabi ko ha, utang ina yan. Di ba? O bakit? Nagkubli ba ako sa taong bayan? Ngayon nga lang kayo nakakita ng mayor for the first time. Alam nyo nangyayari sa umaga, sa gabi, sa hapon, araw-araw alam nyo nangyayari sa gobyerno ng Maynila. Tama mali? No, magla-lockdown. Takot na takot ang tao. Nangangamba baka sila mamatay na sila'y ma-infeksyon ng COVID-19. Nangangamba baka sila'y mamatay ng dilatang mata dahil walang makain, dahil wala ng trabaho. Ano sinabi ko? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayo mag-alala. Pag ako, wala nang mautangan, wala nang mabibenta, nakita niyo tong relo na City Hall, ipatatas ako to kitang bunting makaraos lang tayo. Because ganon ang pagiging ama. Ganon ang pagiging ina. Ilan sa inyo dito nakapagsanla kay tambunting ng plancha? Doon sa kanto, na-asosyo. Oh, shout out sa mga nakapagsanla ng transistor. Ha? Ng airpot. Yung anak nyo nagtataka bakit yung TV wala na. Naka-enroll, pinag-aaral. Kay tambunting. Buhay pa ba? May tambunting pa daw. Doon ako nagdadala ng plancha. Ito doon, real talk lang naman. Oh. Kaya ako, Nay, Tay, pinaninindigan ko ang ginawa ko. Sa lahat ng inaakusahan, ako yung umaamin.